Nakaupo lang ako sa kama at nakatingin lang kay Mr. Muller na kanina papalakad-lakad sa harapan ko habang isa po ang kanyang noo at paulit-ulit na nagmumura. Ganito na siya pagkapasok namin sa kwarto. Nawala na ang malambing at mabait niyang mukha. I have to think of a way para malusutan to. Bulong niya bago tumingin sa akin, pagkatapos ay umiling na naman. Pero paano? Sir, kumalma po muna kayo. Huwag niyo na po munang isipin yun. Sambit ko na lang sa kanya dahil mukhang ako ang napapagod sa ginagawa niya. Pati ako ay nadadamay na rin sa pagpapanik niya. Sa ngayon po, ang isipin natin ay ang honeymoon. Malapit na yun. Dagdag ko pa para ipaalala sa kanya ang napag-usapan namin noong nakaraan tungkol sa passport ko. Wala pa kasi akong passport. Oh, about that. You're scheduled for a picture taking tomorrow. Logan will come and pick you up. Sambit niya bago bumuga ng hangin. And while you're here, please try your best to avoid any conversation with my grandfather. The more you talk, the bigger the chance that he'll see through our act. Dagdag niya bago napailing. We need to think of a way to make him believe that you're pregnant. Napatingin na lang ako sa kanya dahil wala naman akong alam na paraan na makakatulong sa sitwasyon namin ngayon. Hindi ako sanay na manloko ng tao, kaya ang hirap mag-isip. That's the fastest way to make sure that he will leave the country as soon as possible. Anya at naihilamos na lang ang mga palad. Sir, bakit po ba kasi gustong-gusto ng lolo niyo na magkapamilya muna kayo bago niyo ibigay ang mana niyo? Tanong ko sa kanya. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit ko yan naitanong sa kanya. Hindi ako nakaramdam ng kaba na baka magalit siya sa akin. Tumingin siya sa akin ng saglit bago ibinaling ang tingin sa ibang direksyon. I don't know. Hindi ko alam kung paano tumakbo ang isipan ng matandang yun. Anya bago umupo sa sofa ng kwarto niya. Did you memorize the script I gave you? Mabilis akong tumango sa kanya. Yes, sir. Good. Pero basahin mo pa rin ang paulit-ulit para makasiguro tayo na hindi mo makakalimutan. Sambit niya bago siya tumayo at pumunta sa malaking cabinet niya. For now, abstain from conversing with Lolo. Dagdag niya bago kinuha ang isang itim na robe at dumiretso sa banyo. Napatitig na lang ako sa pinto ng banyo habang nakakunot ang noo. Papaanong hindi ko makakausap ang lolo niya? Nasa iisang bahay lang kami. Alangan naman na magkulong lang ako sa kwarto buong araw. Ang pangit naman nun. At isa pa, hindi ba't mas magdududa ang lolo niya kung bakit iwas ako ng iwas? Napabuga na lang ako ng hangin bago ako bumangon at inayos ang maunan na inilagay namin sa gitna ng kama. Ang mga to kasi ang magsisilbing harang para hindi kami magkalapit na dalawa at para mabilis lang din alisin kung sakali mang sumilip ang lolo niya. Patapos na ako sa ginagawa ko nang marinig ang pagbukas ng pinto ng banyo, kaya naman ay napatingin ako roon. At agad na nanlaki ang mga mata ko nang unang bumungad sa akin ay ang nakasilip na matikas na dibdib ni Mr. Muller. Mula sa robe na suot niya, na di gaanong nakatali ng maayos. Dahil din sa kulay itim ang suot nito kaya mas lalong lumitaw ang angking puti ng balat nito. Nagpupuna siya ng buhok, kaya marahil ay hindi niya napansin na nakatingin ako sa kanya. At bago pa man niya mapansin ay nag-iwas na ako ng tingin at nagpanggap na may ginagawa. Good thing you already put those. Pagsasalita niya kaya muli akong napatingin sa kanya. Thank you for the initiative. Anya bago akong nilagpasan. Naamoy ko sa hanging iniwan niya ang halimuyak ng body wash na gamit niya. Sobrang bango nito, parang mint. Hindi ko tuloy mapigilang mapailing, tsaka mapangiti dahil natatawa na lang ako sa sarili ko. Dahil ngayon ko lang nalaman na may ganun palang mga body wash. Nasanay kasi ako na amoy papaya lang ang sabon ko. Kumuha na rin ako ng towel at mga damit at nagtungo na sa banyo para maligo. Natagalan pa ako sa pagpili ng body wash dahil ang daming naroon. Pinili ko na lang yung may amoy ng vanilla dahil yon ang nagustuhan ko. Pagkatapos ay doon na rin ako nagbihis dahil baka kung ano pang isipin ni Mr. Muller kapag sa labas ako nagpalit ng damit. Binalot ko ng towel ang ulo ko bago ako lumabas ng banyo.
Pagkatapos ay natatnan ko si Mr. Muller na nasa kama na at nakasandal sa headboard habang nakatutok sa laptop niya. Nakabihis na siya ng pantulog, isang itim na sando at maluwag na pajama. Litaw na litaw ang kaputian niya sa suot niya at agaw pansin din ang maskulado niyang mga braso. Hindi ko rin mapigilang mapatitig sa mukha niya, lalo na't bumagi rito ang suot niyang salamin. Guwapong-guwapo siya sa ayos niya sa totoo lang. Pero nawawala ng halaga ang kagapuhan niya dahil alam ko kung gaano kasama ang ugali niya. Dumiretso na lang ako sa tokador para suklayin ang basa kong buhok sa harapan ng salamin. At habang ginagawa ko yun, ay napansin ko ang pagtingin ni Mr. Muller sa gawi ko. It will take you centuries to dry your home with a comb. You can use the hair blower in the drawer. Sambit niya sa akin. It's in the lowest layer. Dagdag pa niya. Agad ko naman tong nakita. At dahil hindi pa ako nakakagamit ng hair blower sa tanang buhay ko, ay agad kong kinuha ang bagong cellphone ko at nag-search ng tutorial video. Hininaan ko pa ang volume at baka marinig pa ni Mr. Muller. Nang malaman ko kung paano gamitin, ay agad ko nang pinatuyo ang buhok ko. At ilang minuto nga lang ay tapos na ako. Nag-lotion na lang ako at nagsuklay muli bago pumunta sa kama. Nasa laptop lang ang tingin ni Mr. Muller. Hindi siya lumingon sa akin kahit isang beses man lang. Mukhang abala talaga siya kaya hindi ko na rin siya inabala pa. Good night po. Pabulong ko isang bit sa kanya bago ako tumalikod para hindi niya makita ang mukha ko pag nakatulog na ako. Hindi ko pa naman alam kung gaano ako kapangit kapag tulog. Umaasa akong sasagot siya sa akin pero wala akong nakuhang kahit isang kibo man lang. Napailing na lang ako bago pinikit ang mga mata ko. Pero ilang sandali pa, ay muli akong nagmulat ng mga mata dahil hindi ako makatulog. Sa sobrang lambot at komportable ng kama ay nahirapan tuloy akong matulog. At isa pa, naririnig ko rin ang tunog ng pagtitipa ni Mr. Muller sa laptop niya. Miss Christine, I think we should start calling each other by our first name. Sambit niya sa akin kaya napalingon na ako sa kanya. Kailangan na nating masanay na tinatawag ang isa't isa gamit ang mga pangalan natin. I'll drop the miss, and you drop the sir. Baka marinig pa tayo ni Lolo. Dagdag niya bago ako tinapunan ng tingin. Marahan lang akong tumango. Okay, Uriel. Utal kong sagot dahil hindi talaga ako sanay na hindi mag-sir sa kanya, lalo na't kaming dalawa lang ang magkasama. Christine, sambit niya sa pangalan ko. Hindi ko maipaliwanag pero parang may kung anong nabilipit at nakakakiliting parte sa tiyan ko nang marinig ko ang pagbanggit niya sa pangalan ko. You should sleep now. Kailangan mong matulog ng maayos dahil may schedule ka pa for your passport tomorrow. Paalala niya sa akin. And I forgot to tell you that after your schedule, you will undergo a total makeover. I'll already assign someone to help you with that. Dagdag niya habang nasa laptop ang tingin. Napakunot ang noo ko sa huling sinabi niya. Total makeover? Yes, someone will help you choose your set of clothes and transform you into a better you. Anya bago sinara ang laptop. I will just text you the details tomorrow. For now, matulog na tayo at marami pa tayong gagawin bukas. Especially me. Okay, tugon ko na lang sa kanya bago ako muling tumalikod. Ang dami ko pa sanang gustong itanong pero naisip ko rin na kailangan niya nang magpahinga. Inabot ko ang cellphone ko at tinignan kung may text bang galing sa mga magulang ko. Pero wala. Kaya naman ay ako na lang ang nagpadala ng mensahe sa kanila. Bigla ko tuloy silang na-miss. Sa mga panahong to ay katabi ko na ang mga kapatid ko at kayakap. Na-miss ko tuloy ang bahay. Napabugan na lang ako ng hangin bago inilapag ang cellphone ko sa bedside table. Pagkatapos ay pumikit na lang ako para hindi na mapansin ang pangulilang nararamdaman. Para din naman to sa kanila. Para din to sa ikakaginhawa ng buhay nila. Madaling araw nang magising ako dahil sa labis na lamig. Nakapatay na ang lahat ng ilaw sa paligid, kaya todo ka pa ako sa palibot ko para hanapin ang kumot. Nanginginig na ako dahil sa lamig ng aircon. Unang beses ko pa namang matulog ng naka-aircon. Hindi ko na alam kung anong pinagagagawa ko, basta may mahila lang akong kumot.
At nang mahanap ko to, ay agad ko tong hinila at itinalokbong ko sa sarili ko pagkatapos ay bumalik na ako ulit sa pagtulog. Pero bago ako tuluyang hilahin pabalik ng antok, ay naramdaman kong gumalaw ang kama sa parte ni Mr. Muller. Pero masyado na akong inaantok para pansinin pa yun. Hindi ko alam kung ilang oras lang akong nakatulog. Nagising ako dahil sa bigat na nararamdaman ko sa bandang baywang at hita ko. May kung anong nakadagan sa akin. Habang nakapikit pa rin ang mga mata ay sinubukan kong gumalaw, pero hindi ko nagawa dahil may nakalingkis sa aking katawan. Damang-dama ko ang init mula rito, kaya naman nagmulat na ako ng mga mata. Unang bumungad sa akin ay ang madilim na kalangitan na unti-unti nang nagliliwanag dahil sa mga sumisilip na sikat ng araw. Damang-dama ko ang init mula rito, kaya naman nagmulat ako ng mata. Unang bumungad sa akin ay ang madilim na kalangitan na unti-unti nang nagliliwanag dahil sa mga sumisilip na sikat ng araw. Pagkagala ng mga mata ko sa paligid ay halos mapasigaw ako sa gulat. Nang paglingon ko sa gilid ko ay bumungad sa akin ang dibdib ni Mr. Muller at nakita ko na nakayakap siya sa akin. Dinig na dinig ko ang mumunting hilik niya na tumatama pa sa ulo ko. Pero hindi talaga yon ang pumukaw sa atensyon ko, kundi ang matikas na bagay na tila sumusundot-sundot sa tagiliran ko. Hindi ko alam kung ano yon, kaya naman ay sinubukan ko tong kapain dahil baka kung ano na yun. Nung una ay napakunot pa ako ng noo dahil parang braso ng bata ang nakakapako sa ilalim ng manipis na tela. Pero kalaunan ay nanlaki na lang ang mga mata ko nang tila mas tumigas pa to at mas tumango-tango pa. Naramdaman ko ang agarang pagragasa ng dugo sa mukha ko nang mapagtanto ko kung ano yun. Agad kong binawi ang kamay ko at malakas na napasigaw dahil sa labis-labis na kahihiyan. Sabay sipa kay Mr. Muller palayo sa akin. At mukhang napalakas pa yata ang sipa ko dahil ilang sandali pa ay nakarinig ako ng kalabog at isang malutong na mura. Pero wala akong pakialam doon. Hindi yun ang concern ko kundi ang pagyakap niya sa akin at pagkapako sa tigas na tigas niyang manoy. Napatulokbong na lang ako ng kumot para itago ang sarili ko. Sobrang init ng mukha ko dahil sa naganap. At sa kalagitnaan ng kahiyang nararamdaman ko, ay muli kong naalala ang nakapako. At hindi ko mapigilang mapatanong sa isip-isip ko. Bakit parang ang laki naman yata noon?